Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4616. Mas tumindi ang galit ni Empress Heidi nang makita niya ang determinasyon sa mukha ni Lutbell. Dito na siya, bahagyang napakagat sa kanyang labi. Habang sinasabi na, sige, nasa ilang daang araw na mula ngayon ang iyong deadline. Sasali ang dalawa sa isang kompetisyon para mapili kung sino ang magiging bagong emperor ng Godly region. Sa totoo lang ay hindi ito ang kanyang gusto pero wala pa rin siyang magagawa. Hawak ng kanilang kalaban ang personal na sulat mula kay Empress Nuwa na nagsasabing si Prince Oren ang susunod na magiging emperor. At higit sa lahat, si Lutbell ay isang heavenly immortal na nagkaroon ng hindi may imagine na suporta kaya walang kahit na anong panama si Empress Heidi pagdating sa bagay na ito. Ngumiti naman si Lutbell bago nito itango ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon kay Empress Heidi, at pagkatapos ay buong pasasalamat itong naglakad papunta kay Prince Oren bago itaas ang kanyang mga kamay para tanggalin ang mga tali sa katawan nito. Halika na, kamahalan, mahina nitong sinabi. Dito na naglakad ang dalawa palabas ng Imperial Sky Palace. Ina, bakit ka pumayag sa isang kompetisyon? Wala siyang karapatan na manggialam sa mga problema ng Godly region kahit na isa na siyang heavenly immortal. Sigaw ni Prince Oten nang makaalis ang dalawa. Sa bagay, siya na ang bagong emperor. Kaya paano niya magagawang makipaglaban kay Prince Oren para sa isang bagay na hawak na niya? Tama na. Sumakit na ang ulo ni Empress Heidi sa lahat ng sigawan sa kanyang paligid kaya hindi na niya napigilan pang sigawan ang kanyang anak. Itigil mo na ang pag-iyak mo riyan. Nakita mo naman ang sulat na nagmula kay Empress Nuwa, hindi ba? Ano pa sa tingin mo ang magagawa ko? At pagkatapos ay biglang naging mahinahon ang kanyang boses. Huwag kang mag-alala dahil uutusan ko si Master. Mag-area na sanayin ka hanggang sa hindi kamatin siya ni Prince Oren sa araw ng kompetisyon ninyong dalawa. Kumalma naman si Prince Oten sa kanyang narinig habang nagpapakita ng ngiti sa kanyang mukha. Wala siyang dapat nakatakutan hanggat nasa likuran niya si Master Mag-era. Samantala, nagbalik naman si Lutbell at si Prince Oren sa Jade Fairyland. Maraming salamat po sa pagtulong mo sa Akon, Lady Lutbell. Hindi magagawang ilarawan ng mga salitaang pasasalamat ko sa inyo ngayon. Buong pasasalamat na sinabi ni Prince Oren habang yumuyuko siya sa loob ng hall. Bahagya namang ngumiti pabalik si Lutbell habang sumasagot ng hindi mo na kailangan pang magpasalamat sa akin. Kay Empress Nuwa ka magpasalamat kung gusto mo talaga akong pasalamatan. Hinding-hindi ako mangangialam sa mga nangyayari sa Godly region kung hindi lang dahil sa pabor na hiningi sa akin ni Empress Nuwa. Tiningnan niya si Prince Oren mula ulo hanggang paa at natutuwang tumango rito habang sinasabi na, sigurado ako na magaling tumingin ng tao si Empress Nuwa. Masyado kang mapagpakumbaba at mayroon ka ring mabuting asal. Ikaw na nga talaga ang perpektong kandidato para sa pagiging susunod na emperor ng Godly region. Kung ganoon ay kayo na po ang bahala sa akin, Lady Lutbell, sabi ni Prince Oren habang yumuyuko pang muli. Isa siyang matalinong lalaki. Alam niya na magiging mahirap para sa kanya na manalo sa kompetisyon ng walang tulong sa mula sa kahit na sino. Nangangahulugan lang ito na kakailanganin niya ang tulong ni Lady Lutbell para sanayin ang kanyang sarili. Hindi naman naiwasang tumawa ni Lutbell habang umiiling itong sumasagot. Nang masyado akong abala kaya hindi ako maaaring manatili rito para sanayin ka. Nagulat at nadismaya naman dito si Prince Oren. Kung ganoon ay ano na ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kitang humanap ng isang master. Nakangiting comfort ni Lutbell sa kanya. Sino? Dito na nasabik si Prince Oren. Siguradong walang katulad ang master na tinutukoy ngayon ni Lutbell para sa kanya. Malalaman mo rin sa tamang panahon. Misteryosong sinabi ni Lutbell. Samantala, sa altar ng Hidden Hero Sect,
Napaligiran ang altar ng Hidden Hero. Sect ng mga bulubundukin. Masyadong. Naging maganda ang kapaligiran nito na. Nababalot ng hamog buong taon na para. Bang isang misteryosong lugar. Kasalukuyang nakaupo at naglalaro ng chess sina Daryl at Chester sa isang gazebo na matatagpuan sa ipinagbabawal na lugar sa likuran ng bundok. Makikita namang umiinom ng tsaa hindi kalayuan. Sina Debra, Yvette at ang iba pang mga kababaihan na nagbigay ng isang maganda at mapayapang tanawin para sa kahit na sino. Dito na sila nanirahan mula noong umalis sila sa manor ng pamilya Carter. Masyadong naging tago ang kanilang lokasyon at masyado ring naging komplikado ang kapaligiran sa bundok na ito kaya hindi na nila kinakailangan pang alalahanin ang pagkahanap sa kanila ng Godly Region. Dito na buong sentimentong nagsalita si Chester habang iginagalaw ang isa sa kanyang mga pyesa sa paglalaro ng chess. Napakaraming taon din akong naghanap ng isang paraiso para enjoyin ang aking buhay at ngayon ay natupad na rin ang lahat ng ito. Ngumiti naman si Daryl habang tumuturo sa chessboard at nagsasabing, Chester, hindi ngayon ang tamang oras para maging sentimental. Hindi maganda ang move na ginawa mo kaya matatalo na rin kita. Grabe, masyado pang maaga para masabi kung sino sa atin ang mananalo at matatalo. Hahaha, kasalukuyang nagsasaya ang dalawa nang biglang tumakbo palapit ang isang disipulo ng Hidden Hero Sect habang nagpapakitang kakaibang itsura sa kanyang mukha. Sect Master Darby, mayroon pong isang babae sa labas na nagsasabing isa raw po siyang Heavenly Immortal. Pinapapunta niya po kayo roon para makausap siya. Sinabi nito kay Daryl. Kahit na hindi na si Daryl ang Sect Master, Elysium Gate, tinatawag pa rin siya ng lahat bilang Sect Master matapos nila itong makasanayan. Kabanata 4617. Ano? Isang Heavenly Immortal. Agad na napatalo ng puso ni Daryl nang marinig niya ito kaya agad siyang nakipagtinginan kay Chester. Si Jade, immortal lang ang Heavenly Immortal na. Kilala niya kaya paano nagawa ng isang babaeng Heavenly Immortal na puntahan siya, at paano rin ito nalaman ang tungkol sa altar ng Hidden Hero Sect na masyadong naging tago sa Godly Region. Para malaman ng kahit na sino, inisip niya ang mga bagay na ito nang sabihin niya sa disipulong, nasaan na siya ngayon? Nasa main hall po siya ngayon. Buong galang na sagot ng disipulo. Dito na tumayo si Chester habang sinasabi na maaaring isa itong biyaya, pero wala pa rin akong magagawa kung kabaliktaran man ito ng aking inaasahan. Tingnan natin kung sino nga ba ang ating bisita. Dito na tumanggaw si Daryl bago ito maglakad papunta sa main hall kasama ni Chester. Agad namang sumunod si Debra at ang ibang mga kababaihan nang makita nila ang dalawa. Mabilis silang nakarating sa main hall kung saan nagulat sila sa eksenang bumulaga sa kanilang lahat. Nakita nilang nakaupo sa isang upuan na para sa mga kagalang-galang na bisita ng isang pinagpalang imahe na nakasuot ng isang puting dress na mas lalong nagpaganda. Sa napakalinis nitong aura, siguradong tatatak sa isip ng kahit na sino ang itsura nito na sinamahan pa ng kanyang presensya. Determinado itong umupo na, para bang walang kahit na sino ang kumukwestiyon sa kanyang otoridad. Ito ay walang iba kundi si Lute Bell. Nagulat ang lahat sa kanya noong mga sandaling iyon. Masyado na ngang karapat-dapat ang kanyang aura para sa isang Heavenly Immortal. Pagkatapos ng ilang segundo, si Daryl ang unang nagsalita matapos nitong ayusin ang kanyang lalamunan. Maaari ko bang malaman ang rason ng iyong pagbisita, Heavenly Immortal? At kung bakit niyo po ako hinahanap? Buong galang na sinabi ni Daryl. Nanatili siyang kalmado habang nakaharap sa makapidjal hiningang ganda ni Lute Bell. Bahagya namang ngumiti si Lute Bell sa naging tanong ni Daryl habang tinitingnan niya ito mula ulo hanggang paa. Naiintindihan ko na kung bakit nakahanda si Princess Dorothy na isakripisyo ang diwata niyang kaluluwa para sa iyo. Isa ka nga talagang bukod tanging lalaki. Princess Dorothy, agad na napakabog nang malakas ang dibdib ng nagdadalamhating si Daryl nang marinig niya ang pangalang ito.
Nagkaroon na ng pagkakataon noon si Princess Dorothy na ibalik sa dati ang lakas ng diwata niyang kaluluwa, pero mas pinili pa rin nitong buhayin si Daryl nang ilagay niya ang kanyang espiritu sa Red Lotus Fayette. Isa pa rin talaga ito sa pinakamalalaking bagay na pinagsisisihan ni Daryl, kaya agad siyang nagalit nang mabanggit ito ni Lute Bell. Dito na tumingin si Daryl kay Lute Bell nang may nagliliwanag na mga mata, habang nagtatanong ng, kilala niyo po si Princess Dorothy? Siyempre naman, nagpakita ng pagdadalamati noong mga sandaling iyon ang magandang mukha ni Lute Bell. Nilabanan namin ni Jade Immortal si Archfiend Antigonus para iligtas siya mula sa lahi ng mga Finn. Isa siyang babae na may purong puso, kahit na ipinanganak itong isang maharlika. Tatanggapin ko sana ito bilang aking disipulo, pero sayang lang dahil dito na siya biglang napangiti habang nagpapasensyang sinasabi na, nakalimutan ko palang ipakilala ang aking sarili sa inyo. Ako nga pala si Lute Bell. Lute Bell, paulit-ulit itong pumasok sa isipan ni Daryl. Dito na siya napatanong, nang, naririto po ba kayo para kay Princess Dorothy? At paano niyo po nalaman ang lugar na ito? Umiling naman si Lute Bell habang sinasabi na, ano ang magagawa ko kay Princess Dorothy ngayong wala na siya sa mundong ibabaw? Markang paywa, bahagya siyang ngumiti nang makita niya ang pagtataka ni Daryl bago magpaliwanag dito. Huwag kang matakot, nagawa kong magpunta rito sa pamamagitan ng lakas na nilalabas ng Red Lotus Fayette, at siniguro ko rin na hindi ako masusundan ng mga sundalo at general ng Godly Region papunta rito. Naiintindahan namang tumanggo si Daryl. Dito, nawala na rin sa wakas ang pag-aalala sa kanyang dibdib. Mas makabubuti kung walang mga sundalo o general ang napasunod ni Lute Bell papunta rito. Inaamin niya maging sa kanyang sarili na walang katulad si Lute Bell matapos sila nitong mahanap sa pamamagitan ng lakas na nilalabas ng Red Lotus Fayette. Nakangiti namang huminto si Lute Bell habang seryosong sinasabi na, Daryl, nagpunta ako rito para humingi sa iyo ng pabor. Sige po, walang pag-aalinlangang sagot ni Daryl. Gusto ko sanang magpunta ka sa Godly Region para maging isang Royal Master. Mahinang sinabi ni Lute Bell. Ano? Nagulat dito sina Daryl, Chester, at ang iba pa nilang mga kasama. Ang Royal Master ay ang Master ng Heaven Emperor. Isa itong walang katulad na estado na hindi makukuha ng sinumang ordinaryong tao, pero agad na naisip ni Daryl na hindi para sa kanya ang mga gawain sa posisyong ito. Kabanata 4618. At sa wakas ay nagising na rin si Daryl. Mula sa kanyang pagkagulat, iniling niya ang kaniiyang ulo habang nakangiting sinasabi na, nagbibiro ka siguro, Lute Bell. Isa akong kriminal na pinaghahanap sa Godly Region, at ayon sa aking mga nalalaman, si Prince Otton na ang bagong emperor ngayon sa Godly Region. Nakikita niya ako bilang mortal niyang kaaway, kaya paano niya ako magiging master? Walang tigil niyang iniling ang kanyang ulo habang sinasabi na, anong klase ng biro ito? Bakit ako voluntaryong babalik? Ngayong nagpakahirap na akong umalis sa Godly Region. Kasabay nito ang pagiling ng lahat sa kanilang mga ulo, habang nakakunot na tumitingin kay Lute Bell. Ano ang problema sa Heavenly Immortal na ito? Hindi ba't para na rin niyang itinulak si Daryl sa dagat-dagatang apoy ng alukon niya ito sa posisyon ng Royal Master sa Godly Region, at nagawa niyang tawagin ang kanyang sarili na kaibigan namin. Hindi naman nagpanik si Lute Bell nang maramdaman niya ang pagtingin ng lahat sa kanya. At sa halip ay bahagya naman siyang ngumiti habang nagpapaliwanag kay Daryl, hindi mo ako naiintindihan. Daryl, hindi ko sinasabi na maging master ka ni Prince Otton. Naririto ako para hingin ang iyong pagpayag na maging master ni Prince Oren. At pagkatapos ay sinabi na nito ng detalyado sa lahat ang buong pangyayari. At sa huli ay bumagsak na rin ang maganda nitong mukha, malapit nang matapos ang 100 araw nating deadline. Kaya wala na akong magawa kundi puntahan ka rito para siguruhin ang matagumpay na pag-upo ni Prince Oren sa trono. Sa bagay, ikaw pa rin naman ang
Kanyang master kaya alam ko na ikaw, ang taong pinakanababagay para sa posisyong ito, nanatili namang nakatayo si Daryl sa kanyang lugar nang malaman niya ang detalye ng mga nangyari habang nakatingin kay Lutbell ng may nakatulala at gulat na mukha. Ilang sandali rin siyang nanahimik ng dahil sa tindi ng pagkagulat na kanyang nararamdaman. Hindi niya inasahan na ganito karami ang mga pagbabagong magaganap sa buong Godly region sa loob lang ng dalawang maiiksing araw. Hindi rin niya ma-imagine kung paano nagawang puwersahin ni Lutbell si Empress Heidi na gawin ang kompetisyong ito, pero sa bagay, siya pa rin ang pinakamalapit na kaibigan ni Empress Nuwa kaya hindi na nakapagtataka kung paano ito nagkaroon ng hindi mapapantayang lakas. Maliban sa pagkagulat na kanyang naramdaman, nakaramdam din siya ng tuwa para kay Prince Oren. Sa totoo lang, ay nag-aalala siya ng gusto para sa prinsipe kaya paanong hindi siya matutuwa ngayong nagpunta rito si Lutbell para tulungan ito. Pero nanatili pa ring nakakunot ang mga noo ni Chester, Debra at ng iba pa nilang mga kasama sa sobrang pag-aalala. Hindi naging madali para kay Daryl na tumakas mula sa Godly region para lang voluntaryo siyang bumalik dito na para bang naglalakad siya papunta sa sarili niyang kamatayan. Parehong nakasiguro sina Empress Heidi at Master Mag-Era na patayin siya kaya siguradong hindi lang nila basta-basta panunuuri ng pagiging master ni Daryl kay Prince Oren. At sa wakas ay nagawa na ring umaban ni Sarah. Agad nitong niyakap ng mahigpit si Daryl habang sinasabi na hindi ako makapapayag. Masyado nang marami ang nagawa ni Daryl para sa Godly region at sa pagwasak sa mga Fin pero nagawa pa rin nila itong parusahan sa halip na bigyan nila ito ng isang malaking pabuya. Muntik na siyang hindi makabalik noon kaya hindi ako makapapayag na muli niyang dalhin sa panganib ang kanyang sarili. Hindi naging malakas ang kanyang boses, pero napuno pa rin ito ng determinasyon. Tama ang kanyang mga sinabi. Masyadong mapanganib ang gawaing ito. Hindi rin naging maganda ang intensyon nina Empress Heidi at Master Mag-Era. Matapos nilang maging determinado sa pagpatay kay Daryl, siguradong hindi na siya makakalabas pa ng buhay sa sandaling bumalik siya roon. Sigaw N. Dax. Ngumiti naman si Lutbell sa sigaw ng mga ito nang walang sinasabi na kahit ano, at sa halip ay tahimik nitong tiningnan si Daryl para hintayin ang magiging sagot nito sa kanya. Napakagulo na ngayon ng puso ni Daryl. Magagawa na rin niyang ma-enjoy ang isang tahimik at mapayapang lugar kaya ayaw na niyang balikan pa ang mga araw ng kanyang paglilibot sa mundo. Pero, nagkaroon pa rin siya ng utang na loob kay Prince Oren nang itakas siya nito sa Sky Prison bago siya nito samahan pabalik sa Nine Mainlands. Kaya, maituturing niya ang kanyang sarili na walang utang na loob sa sandaling hayaan niya si Prince Oren na lumaban ng mag-isa para sa trono. Dito na nakapagdesisyon si Daryl. Pagkatapos ng ilang mga segundo, tumango siya kay Lutbell habang sinasabi na, pupunta ako dahil isang kabastusan ang hindi ko pagpunta. Ngayong kayo na po mismo ang nagsadya rito para sa akin, Lutbell. At pagkatapos ay agad siyang humarap sa lahat para nagpapasensyang sabihin na, iniligtas ako ni Prince Oren kaya hindi ako maaaring manatili rito sa mga sandaling kinakailangan niya ang aking tulong. Dito na yumangay ang lahat sa main hall. Nang dahil sa kanilang narinig, agad namang nagpanik si Dax kaya hindi na niya naiwasan pang sabihin na, wala ka na nga talaga sa sarili mo, Daryl. Naglatag si Master Mag-Era ng napakaraming mga trap sa buong Nine Mainlands para panindigan ang kanyang pangako na huhulihin nito si Daryl. Ano man ang mangyari, kaya para na ring nagpakamatay si Daryl sa sandaling bumalik ito sa Godly region. Agad na kumunat ang noo ni Debra at ng kanyang mga kasama dahil sa sobrang pag-aalala, pero agad na pinutol ni Chester sa pagsasalita si Dax bago pa man ito matapos sa kanyang mga sinasabi. Tama si Daryl, huminga ng malalim si Chester bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita. Dapat nating tulungan ang mga taong tumulong sa atin. Isinugal ni Prince Oren ang kanyang buhay nang itakas niya si Daryl sa Sky Prison. Kaya,
Paano magagawang ituring ni Daryl na marangal ang kanyang sarili kung hindi niya ibabalik ang pabor na ibinigay sa kanya ni Prince Oren? Naniniwala ako na hindi manganganib ang buhay ni Daryl ngayong nandito si Lute Bell. Kabanata 4619. Mukhang naguguluhan si Chester habang nagsasalita. Sa totoo lang ay ayaw talaga nitong ilagay ni Daryl ang kanyang sarili sa kapahamakan, pero ayaw din niya natawagin ito ng iba na walang utang na loob. Alam niya rin na hindi ito hahayaang mangyari ni Daryl nang walang ginagawa na kahit ano. Agad na tumahimik ang lahat ng ibuka ni Chester ang kanyang bibig. Dito na huminga ng malalim si Daryl, bago mapait na ngumiti at sabihin, "Maraming salamat sa pag-intindi, pero mas mag-aalala ako kung aalis na lang ako. Nang ganoon na lang." Dito na niya kinuha ang suot niyang pendant para ibigay kay Chester. "Chester, ang pendant na ito ay ang pahingahan ng evil beast na Wild Fury. Panatilihin mo itong ligtas at agad mo itong tawagin sa sandaling mga ilangan kayo ng tulong." Seryosong sinabi ni Daryl. Dito na niya pinalabas ang Wild Fury. Isang dambuhalang katawan ang nagpakita sa main hall habang sumisigaw nang malakas. Naglabas ang katawang ito ng isang nakakatakot na aura. Ito ay walang iba kundi ang Wild Fury na may kakayahang magbago ng sukat kailanman niya gustuhin. Ilang metro lang ang naging taas nito noong mag-transform siya dahil sa limitasyong ibinigay sa kanya ng espasyo sa loob ng main hall. Pero masyado pa rin itong naging matangkad para sa kahit na sinong naruroon. Nagulat silang lahat sa ipinakita nitong lakas na nagpahirap sa paghinga ng lahat. Dito na seryosong tiningnan ni Daryl ang Wild Fury habang sinasabi na, "Wild Fury, nakikiusap ako sa iyo, alagaan mo sila habang wala ako rito." Agad namang iniyuko ng masunering Wild Fury ang kanyang ulo. "Huwag po kayong mag-alala, Master. Umalis po kayo nang may magaan na loob dahil babantayan ko po ang lugar na ito. Ipinapangako ko po na paprotektahan ko ang lahat ng naririto anuman ang mangyari." Agad na nawala ang pag-aalala ni Daryl nang marinig niya ang pangako ng Wild Fury, at pagkatapos ng ilang minutong pagbibili, nagpaalam na rin si Daryl sa lahat bago umalis kasama si Lute Bell pabalik sa Godly Region. At nang makapasok ang dalawa sa Godly Region, agad na naisip ni Lute Bell ang isang bagay bago niya ilabas ang ilang mga gamot habang sinasabi na, "Panipi, kinakailangan mong baguhin ang iyong itsura, Daryl." Nakilala ang mga gamot na ito sa tawag na Imaginative Imagine Pill. Magagawa mong baguhin ang iyong mukha sa sandaling uminom ka nito. Magtatagal ito ng 12 oras, kaya kinakailangan mong uminom ng isang pill sa bawat 12 oras na lumilipas. Matalino si Lute Bell kaya agad niyang nalaman na hindi magiging maganda para kay Daryl na ipakita ang tunay nitong mukha, kaya agad niyang naisip ang ideyang ito. "Hindi ko na kailangan ng mga iyan." Nakangiting kaway ni Daryl palayo sa mga gamot. "Hindi tayo makasisiguro na perpekto nating magagawa ang tuloy na pag-inom ng mga gamot na iyan. Huwag kang mag-alala dahil may naisip na akong paraan." Dito na niya inilabas ang kaleidoscope mask na agad niyang isinuot. Sa loob ng isang iglap ay agad siyang naging isang matandang lalaki. Sa sobrang makatotohanan ay magiging imposible na para sa kahit na sinong makita ang anumang bakas ng tunay niyang mukha. Agad na napaangat ang katawan ni Lute Bell sa kanyang nakita. Natigilan siya habang pumupuling sinasabi na, "Hindi ko akalain na mayroon ka palang kayamanan na kagaya nito. Isa talagang biyaya para kay Prince Oren na magkaroon ng master na kagaya mo." Walang anumang bahid ng pagkukunwari ang kanyang mga sinabi. Nagawa na niyang makita ang iba't ibang klase ng mga kayamanan bilang isang heavenly immortal, pero ito pa lang ang unang beses niyang makakita ng ganito kahiwagang mask. Walang kaalam-alam noon si Lute Bell na nakuha ni Daryl ang mask na ito kay Wild Fury, kaya natural lang na wala itong katulad. Sa sobrang natural ay hindi nito nalaman na nakasama ang mask na ito ng Wild Fury sa Infernal Shadow Prison ng 10,000 taon. Dito na biglang naisip ni Lute Bell ang
Isang bagay habang pinupuri si Daryl. Dito na niya sinabing, mukha itong perpekto sa pangalang naisip ko para sa iyo. Maaari mong ipakilala ang iyong sarili bilang si Celestial Immortal sa sandaling dumating tayo sa Godly Region. Maaari mo siyempreng sabihin kay Prince Oren ang tunay mong pagkatao sa tamang oras dahil kilala niyo naman na ang isa't isa, pero nakikiusap pa rin ako sa iyo na mag-iingat ka roon sa lahat ng oras. Agad na naging seryoso ang maganda niyang mukha habang sinasabi na, panipi, Daryl, nasa mga kamay mo na. Nakasalalay ang kinabukasan ng buong Godly Region mula sa oras na ito. Nagpakita naman ng bahagyang ngiti si Daryl habang tumatainggong sinasabi na, huwag po kayong mag-alala dahil gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, Lut Bell. Pagkatapos mag-usap ay agad na nakarating ang dalawa sa Jade Fairyland, kung saan kasalukuyang naninirahan si Prince Oren. Hindi pa rin ito may kukumpara sa ganda ng mismong altar ng Hidden Sect, pero maganda pa rin ito para sa paningin ng kahit na sino. Agad na yumuko ang ilang mga tagapaglingkod nang makita nila si Lut Bell, Lady Lut Bell, pero agad nilang pinigilan ang kanilang tawa nang makita nila si Daryl. Ito ay dahil sa pagiging matanda ni Daryl. Matapos niyang isuot ang kanyang kaleidoscope mask, naging kamukha niya si Jade Immortal nang dahil sa malaporselana niyang balat, pero ang pinakanakakatawa sa lahat ay ang pula at puno ng butas niyang ilong at ang puti nitong mga balbas sa magkabilang dulo ng kanyang bibig. Kabanata 4620. Ito na ba ang master na nahanap ni Lady Lut Bell para kay Prince Oren? Isa itong interesanteng nilalang, pero hindi nila nagawang tumawa ngayong kasama nito si Lady Lut Bell. Napailing na lang ng kanyang ulo si Lut Bell habang ngumingiti sa kanyang sarili nang malaman niya ng iniisip ng mga maid. Isa din ami-rami ng tao na pupwede niyang gayahin, mas pinili niya pa ring maging si Jade Immortal. Okay nga talaga ang isang ito. Dito na niya dinala si Daryl sa isang hall sa gilid kung saan nagpapahinga si Prince Oren. Nang makarating ang dalawa ay agad nilang nakita ang nakaupong prinsipe habang na nagbabasa ng isang sinaunang libro. Natuwa si Prince Oren na makita si Lut Bell, kaya mabilis itong tumayo para yumuko at bumati. Lut Bell, patawarin mo ako sa hindi ko pagsalubong sa iyo sa labas. Patawarin niyo po ako. Bahagya namang ngumiti si Lut Bell habang sumasagot ng, hindi mo na kailangan pang magpaka-formal. Halika rito, ito na ang master na nahanap ko para sa iyo. Nakilala siya bilang si Celestial Immortal. Bumati ka sa kanya. Agad siyang nagpunta sa isang tabi. Habang nagsasalita, mabilis namang naglakad palapit si Prince Oren. Babatiin na sana nito si Daryl nang mapaangat ang kanyang katawan sa sobrang pagkagulat nang makita niya ito ng malapitan. Ito, masyadong naging pangkaraniwan ang kanyang suot na maliban pa sa itsura nito na parang isang basang sisiw. Isa nga, talaga itong matandang lalaki na hindi na tumanda pa. Kinakailangan ba talaga na siya ang maging master ko? Tumawa naman si Daryl sa kanyang sarili nang makita niya ang reaksyon ni Prince Oren. Mukhang nagulat ko yata ang batang ito, pero nagawa niya pa ring ipresenta ang kanyang sarili bilang isang matandang lalaki. Nasaan na ang manners mo, bata? Hindi ka ba yuyuko sa harapan ng iyong master? Paano kita matuturuan ng kahit na ano kung hindi mo alam ang mga simpleng paggalang na kagaya nito? Sa totoo lang ay gustong-gusto na talagang ipakilala ni Daryl ang tunay niyang pagkatao, pero agad niyang kinontrol ang kanyang sarili sa sandaling mayroong mga taong nakikinig ng palihim sa labas. Gusto niya ring asarin si Prince Oren nang makita niya ang pag-aalinlangan nito. Agad na nahimasmasan si Prince Oren. Matapos siyang sermonan ng matanda, dito na siya nagmamadaling yumuko habang sinasabi na, "Hello po, Master." Napagdesisyonan niyang pagkatiwalaan si Lut Bell kahit na nagdadalawang isip siya sa matandang isinama nito para turuan siya. Sabagay, isa na itong Heavenly Immortal, kaya siguradong walang katulad ang taong nahanap niya. Wala siyang kaalam-alam noong mga sandaling iyon na si Daryl ang master na isinama ni Lut Bell para turuan siya na
Sinasamba niya ng buong puso. Magaling, natutuwang tango ni Daryl. Dito na niya ikanaway ang kanyang kamay habang sinasabi na, "Zero, oo nga pala. Maaari ka nang tumayo ngayon." Dito na tumayo si Prince Oren. Naglakad naman palapit si Lute Bell. Noong mga sandaling yun para ngumiti nang maganda at sabihin, "Tapos na ang tungkulin ko rito ngayong naihanap na." Kita ng Master, "Matututo ka mula kay Celestial Immortal mula bukas. Oras na, para mauna ako sa inyong dalawa. Babalik ako sa araw ng kompetisyon ninyo ni Prince Otton." Dito na siya nagpaalam sa dalawa. Personal siyang ihinatid ni Prince Oren sa labas bago nagmamadaling maghanda ng isang kwarto para kay Daryl nang makabalik siya mula sa labas. "Ito na po ang inyong kwarto, Master. Sabihan niyo lang po ako kung may kailangan pa kayo na kahit ano. Masyado papong malalim ang gabi kaya hahayaan ko na po kayong magpahinga." Buong galang nitong sinabi pagkatapos ng ilang minuto, ngumiti naman ang tumatainggong si Daryl bago ihanda ang kanyang sariling sumagot ng makarinig sila ng mga tunog ng yapak sa labas. Dito na biglang itinulak pabukas ang pinto papasok sa kwarto bago nagmamadaling pumasok ang isang general kasama ang ilang mga sundalo. Nagbaba ng utos ang mahal na Empress. Tumingin ang arroganteng general kay Prince Oren bago nito titigan ng direkta si Daryl. "Kinakailangan mong sumama sa amin papunta sa Jade Fairyland." Naging arrogant ang tono ng kanyang boses na hindi makukwestiyon ng kahit na sino. Isang oras pa lang ang nakalilipas mula noong malaman ni Empress Heidi ang balita tungkol sa pagkahanap ni Lute Bell ng isang master para kay Prince Oren. Kaya agad niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan para imbitahan si Daryl sa paniniwalang importante ang pagkilala ng kahit na sino sa kanilang mga kalaban. Nagulat sina Daryl at Prince Oren bago sila magpalitan ng tingin sa bilis ng mga mata. Alam nila na ito ang paraan, pangyayari, ng Empress para mangalap ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kalaban. Sa bagay, normal lang na gawin ito ng Empress bilang ina ni Prince Otton. Pero agad na napuno ng kahihiyan ang dibdib ni Prince Oren nang direkta itong gawin ng Empress sa kanila. Pagkatapos ng ilang segundo ay agad na nag-react si Prince Oren. Hinampis niya nang malakas ang lamesa habang sumisigaw ng, "Ang lakas ng loob mong pumasok sa akong fairyland ah. Wala lang ba ako para sa inyo?" Nagalit siya ng husto sa mga nangyari. Panipi, sumusobra na talaga si Empress Heidi. Noong una ay hindi nito sinunod ang kagustuhan ng namayapang emperor, nang gawin niyang susunod na emperor ang kanyang anak at ngayon ay gusto naman niyang i-interrogate ang bago kong master. Iniisip ba talaga nila na ipinagpipilitan ko lang dito ang aking sarili? Hindi naman nagpanik ang general nang harapin nito ang galit ni Prince Oren. "Huwag po kayong magalit, Prince Oren. Sinusunod ko lang po ang mga utos ng Empress kaya wala po akong intensyon na bastyusan kayo." Nanlalamig nitong sinabi. Suportado ang general ni Empress Heidi. Kaya natural lang na hindi nito katakutan si Prince Oren. To be continued.